guys! Welcome back to another vlog. Happy Sunday po sa inyong lahat. Mag-isa lang ako dito sa bahay kasi si Papa Dave lumabas siya, magwa-walking daw siya. And then si Nicole lumabas din, imimit niya yung mga kaibigan niya. So ako lang natira dito sa bahay. Kasi hinayaan nila akong magpahinga kanina. So nagsimba ako kanina umaga. After ako nagsimba, nag-grocery ako. And then after ako nag-grocery, nag-breakfast. Sumakit yung ulo ko, hiniga ako, itinulog ko. Para alam niyo yun, ayaw ko kasi na yung hindi agapan yung migraine ko kasi pag hindi ko inagapan, aabot na ng 3 araw. Like iba yung migraine ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaroon ng migraine, may nakaka-trigger. Siguro ang nakaka-trigger minsan sa pagkain, ganyan, o kaya sa sikat ng araw. Hindi ko lang alam. And sabi ni Papa, you should go to the doctor and ask them about it. Kasi alam niya na pag nagkakaroon ako nito, minsan sobrang lala, na-emergency ako. So twice na ako na-emergency dahil sa migraine. Kaya sabi niya, you should go. Sabi ko pag may time, wala na akong time ngayon. Especially, surprise, uuwi ako sa Pilipinas mga kalalabs. Flight ko na tomorrow. Ngayon ko lang sinabi sa inyo, pasensya na, kasi secret din yung pag-uwi ko, surprise din siya, kasi may gagawin ako sa Pilipinas, and gusto kong bisitahin si Papa, kasi marami siyang iniinda ngayon. So sabi ko, may nakita akong ticket, tapos sabi ko, mura naman, kaya sabi ko, uwi na lang ako. Ako lang ang uuwi no, mga kalalabs, hindi kasama si Nicole at si Papa Dave, mag-isa lang ako. Solo travel tayo this time. Ayaw din naman kasing sumama ni Nicole. Sabi ko, gusto mo sumama? Sabi niya, no, I don't want to go. I want to celebrate. I want to, enjoy summer here in Canada. Sabi ko, okay. Sabi ko, okay yan, kasi at least isang ticket lang yung bibilhin ko. Hindi dalawa. Sumura lang siya. So, dahil biglaan, yung uwi natin sa Pilipinas, mga kalalabs, di ako masyadong magdadala ng kung ano-ano. May mga binili lang ako na pasalubong na konti-konti. Yun lang. Hindi naman kasi kailangan laging may pasalubong. Pag uuwi ka, kailangan meron ba lagi may dala. And yung mga kapatid ko naman at sila Papa, hindi naman sila nag-expect lagi na may bit-bit ako. Kung may bibit-bitin man ako, kunyari kay Papa, yung mga alam ko na gusto niya, yun yung binibili ko. Parang may basa pa sa mga medyas na to. I-ano ko siya. Iwan ko muna siya dito sa dahil may basa pa. Dinryer mo, pero may basa pa siya. Ay. My gosh. Bukas, ang lalabahan ko is yung itong cover ng bed namin. Bago ako umalis, kailangan malinis yan. Ay. Dumi ng salamin. Ito yung problema pag yung ng cover ng cabinet nyo is salamin. Kahit punas ka ng punas, dusty pa rin. Tsaka lalo na pag summer kasi nakabukas yung mga bintana. Saan kaya nagpunta si Papa Dave? Sabi niya kahapon, need niya daw mag-shopping ng gamit niya. Tapos sapatos, ganun. Kasi yung mga gamit niya daw, mga damit niya, matagal na daw niyang sinusuot. Hindi siya kasi nagsha-shopping talaga si Papa Dave. And kahit ako, hindi ako madalas mag-shopping. And sabi ko, gusto ko din mag-shopping. Sabi ko, pero dahil uuwi ako, naudlot yung shopping ko. Pero, ang importante, makita ko si Papa. At alam mo yun, alam ko na sadness yun nung kasi alam niya na tuwing ganitong buwan, July or August, umuwi talaga kami. Pero sabi namin, di ako uuwi. Pero magugulat siya, ando doon ako. Andi dito na naman ako, sabi ko kay Father. Pero ako lang,
Sa awa ng Diyos is kung sakali baka umuwi kami ng December and doon kami mag-Christmas ulit. Kasi yun naman talaga yung yung plan ko. Gusto ko pag December, like doon kami. Kasi mas masaya sa Pilipinas pag Christmas. Diba mga kalalabs? Kasama mo yung pamilya mo, maingay. Dito, kaming 3 lang ang gagawin namin dito. Diba? Kailang, ilabas ko yung luggage ko. Yes, gagora na naman tayo. Here. Kunin ko yung isa. Itong luggage na lang ni Nicole yung aking gagamitin ulit. Ipapakita ko sa inyo yung yung laman ng luggage natin. Parang nayupi ka, Bi. Mabigat ka ba? Parang nayupi siya dito. Huh? Ang weird. Ano yung sinasabi ko? Ipapakita ko sa inyo yung laman ng luggage ko. Kasi kung nabalitaan niyo yung nangyari, meron silang tinatawag na luggage swap. Yung iba, hindi ko alam kung ilang tao yun, nakulong sila sa Pilipinas. Kasi, yun nga, yung luggage, iba yung luggage niya, tapos iba yung ticket, yung pangalan nung yung ticket ng luggage. Ano sabi ko? Yung ticket ng luggage, pinagpalit. So, yung nakuha niya, yung nakapangalan sa kanya, merong, drugs. So, ngayon, ang gagawin ko, ipapakita ko sa inyo. Ayoko naman sana ipakita sa inyo yung pag-impake natin at kung ano laman luggage ko. Pero this time, pakita ko na lang para alam nyo. Kayo ang witness na wala pong drugs sa luggage ko. Parang ganon. Diba? Mas safer. Diba mga kalalaw? So, gawin na lang natin na ganon kasi biruin mo yon, paano ko na-swap tong luggage ko sa ibang luggage. So, at least andyan kayo at andito sa YouTube na walang laman na drugs yung aking luggage. Okay? Mabigat po ang luggage na to. Kasi, naayos ko na to eh. Pero ang plano ko kasi, ito magaan kasi damit lang yung nakalagay dito. Ang plano ko is, hindi ko alam bakit ang dami kong nilagay na damit dito, pero dadalhin ko siya kasi gusto ko siyang iwan sa Pilipinas. Alam mo yon, tutupiin ko siya ng maayos. Ayun, ang dami. Hindi naman madami. Kasi merong isang, dito, travel bag na ibibigay ko doon sa Pinas kasi baka mas magamit nila. Nabili ko to sa Amazon. Ayan siya. Pero sobrang laki niya as a tote bag para sa akin. So sabi ko, pamigay ko na lang doon sa bahay. Ayan, tayo lang. Pakita ko sa inyo yung laman ng luggage ko. So as you can see, na siya, naayos na siya. So meron tayong mga damit dito, mga t-shirt, ganyan, Bath and Body Works na yung sinasaksak. This time, hindi ako bumili ng pabango kasi wala silang sale. And magpapadala na lang ako pag may sale. Ayan, chocolate. Isang box na chocolate para sa mga bata. Paborito ni Papa na nakasoy. Tapos, yung shave, pang shave niya kasi ito yung gusto niyang shave. Maganda daw kasi yung quality niyan. Ayan. Tapos, dito naman sa kabila. Ayan. So, meron akong Coffee Mate and kape. Nagdala na lang niya ako kasi mas parang okay yung price niya. Kaya sabi mo, dalahan na lang kita inil. Tapos ito, meron akong pagbibigyan yan. Chocolate, mga ganyan. Tapos, basta yung mga paborito ni Papa. So, ayan. Ayan yung laman ng luggage ko po, no. So, wala ipakita sa inyo para alam nyo. Talagang biglaan lang tong na to. Uwi na to kaya walang masyadong special sa luggage ko bukod sa pasalubong ko kay Papa. At ito, yung mga damit. Tutupiin ko siya at iayos ko siya dyan. And that's it. That's all I have for our luggage. Wala talagang laman. May laman naman, pero hindi siya yung bongga na sobrang daming laman. At isa pa, mga kalalabs, okay na yung kahit wala kang dala, at least,
makita mo or makasama mo yung pamilya mo. Alam nyo ba kanina sa church, ang ganda nung message, i-share ko lang sa inyo. Kasi, sakto siya dahil madalas tayo, no, kung kayo yung tipong tao na gagawin nyo yung lahat para lang magustuhan kayo, you should change that. You don't need to please everybody. Alam mo yun, kasi dati ganun ako yung parang para magustuhan ako, dapat pag uuwi ako, may ganito ako, may ganyan ako, sa lubong, ganyan-ganyan, para magustuhan ako. Yung parang, alam mo yung ma-feel ko na special ako, alam mo yun. So, we should stop pleasing, or we should stop doing that. Kasi kung always na iniisip natin na kailangan natin gawin yung mga bagay-bagay na kahit hindi naman na natin kaya, like gagawin natin yung mga bagay-bagay na hindi naman tama para lang magustuhan ka ng mga tao na gusto mong magustuhan ka, then, 'di ba? It's wrong. So, yun yung message sa church kanina. The only thing we please is God, our Jesus Christ. So, yun. So, kaya sabi ko kanina nung yes, that's right. Kasi before, I am like that. And now, parang, like, alam mo, kahit sa social media, di ba, everybody's have a lot of opinion, di ba? Yung mga opinion pa, masasakit. Yung minsan pa, tuturuan ka kung paano ka magsalita, sasabihin sa'yo, kung paano mo, bawal mong sabihin ito, bawal mong gawin ito, di ba? Bawal mong isuot yan, di ba? Like, parang ganon. And before, I always listen to those people na, minsan nga sabihin sa'yo, hoy, dapat ganito yan, ganito to. Dapat, ang taba mo na, magpapayat ka. Like, alam mo yun, this is my life. So like, before, lagi kong parang dinidibdib ko yan, yung mga bash, lalo na sa ilong ko, mga ganyan, mukhang baboy, ganyan, gold digger, ganyan, yung mga ganyang ba. Like, alam mo, kahit nga sa pananamit ko, papakailaman, kasi daw may asawa akong foreigner, dapat mag-act daw ako na may asawang foreigner, ganyan. Dapat ganito ang isuot mo kasi foreigner asawa mo. Ang akala nila mayaman yung asawa mo. Parang ganon, like act like rich, parang ganon ba. So, I'm not like doing social media just to impress everybody, just to show like, do whatever you want para lang, alam nyo, magustuhan nyo ako. No, I have my own self, I have my own personality, I have my own life, 'di ba? Tapos like iko-compare ka pa sa iba na mga Pinay na may asawang foreigner, mga ganyan ba yung mga batikos talaga, no? Yung mga natatanggap ko before na mga messages, and I don't know, like alam niyo yun, like sometimes, like hindi talaga mapigilan ng ibang tao na instead na sa sarili na lang sabihin kung ano yung nakikita or napupunan nila sa iba, talagang i-comment pa talaga nila ba. Alam nyo, it's okay to correct a person, pero yung correction with insult, yun yung hindi maganda talaga, no? Like parang, grabe. Huwag naman ganun. Sabi nga nila, hindi naman mahal maging mabuting tao or maging kind sa tao, di ba? We should stop, like, sometimes your opinion, it's your opinion, yes. But, ngayon kasi sa panahon ngayon, no, yung mga opinion, like, we're open to opinions. Pero sometimes, may mga taon talagang gusto nila, opinion nila yung tama, kahit alam naman natin na mali. 'Di ba? Meron nga yung magbibigay ng opinion, hindi nakikinig sa video, or sa sinabi ng taong pinapanood nila. Hindi nila, like, magbibigay sila ng opinion, hindi naman nila binabasa kung nang mabuti or iniintindi na mabuti yung post sa social media. Basta na lang silang magsasabi ng kung ano-ano doon, no? Hindi naman nila naiintindihan or hindi naman nila binasa or pinakinggan ng tama yung pinapanood nila. 'Di ba? It's okay to have opinion, but then be kind when you have opinion. Like 1,000,000 times isipin mo, yung opinion ko ba, kailangan ko bang sabihin to na hindi siya masasaktan? Yung opinion ko ba, ganyan. We just need to be mindful sa mga bagay-bagay. Wala lang, na-share ko lang sa inyo. Kasi sometimes, minsan nga yung mga opinion nyo, yung mga ginagawa nyo, mga action nyo, merong kapalit. Diba? Meron dahil sa sinabi mo, o dahil sa ginawa mo, dahil sa tingin mo tama yon, mali pala. Ngayon, makukulong ka dahil sa ginawa mo. Diba? Parang ganon. May mga ganon, may mga patakaran, may mga rules, may law, ganon. Diba? So, pag-isipan mabuti bago mag-react or magbigay ng opinion. Kasi,
Alam mo yun, di mo alam kung anong balik niyan sa'yo, B. Kaya, piliing maging mabuti. Sabi ng nanay ni Cinderella nga. Ano yung sabi ng nanay ni Cinderella? Have courage, but never forget, have courage. Don't forget to be kind. Ganun. Nakatatak yun sa akin. Na maging matapang ka ng nasa lugar. Maging matapang ka kung tama yung pinaglalaban mo. Maging matapang ka pero hindi mo naman kailangan maging isang masamang tao. Alam mo yun? Like, choose to be kind. Have courage to face everything if you know you're right, and never forget to be kind. Meron yan, di ba mga kalalabs? Gets nyo? Na ano ko ba kayo? Meron ba kayo natutunan? Charot. Wala, share ko lang yung message sa ano. Ang ganda ng message sa church kanina eh. Aray ko, dahil nasugat po ako kahapon, na-slice ko yung daliri ko kahapon. Ang sakit pag nagkakat ako ng bawang. Maglagay ako ng saglit ng Band-Aid. Mamaya ko na i-finalize yung luggage ko. Magluto muna tayo. Kasi baka mamaya pag uwi ni Papa Dave, gutom siya. So at least 'di ba, nakaluto na ako pagdating niya. Yes. Chicken noodle soup lang naman to, mga kalalabs. Madali lang to. Hinatit ko yung onion kasi sobrang laki. Wala akong mabiling maliit na onion eh. Hapdi ng sugat ko. Kailangan nga maglagay ako ng Band-Aid. Ouchie, ouchie. Saan yun? Okay. Ready to go. Next. Okay. Yan yung damit na dadalhin ko. Pero, may problema tayo, di. Kasi, kailangan hindi to masyadong mabigat. Dahil 7 kilos lang po yung pwede sa aking hand carry luggage. Hindi ko maalala kasi Cathay Pacific ako, no, 'di ba mga kalalabs? Tapos before kasi like 20 sa isang tao 46 kilos yung pwede mong dalhin. Pero yung nasa ticket ko kasi 7 kilos and 123 kilos. So, nag-change ba sila ng ng patakaran or something? Kasi naalala ko talaga 46 kilos eh. Yung pwede mong dalhin eh. Hindi ko maalala. Pero I think, yes. Kasi Cathay Pacific din kami before eh. So, hindi ko alam kung nag-iba ba sila ng rules.
So, ang gagawin ko dito sa mga damit na to, para magkasya dito sa aking luggage, mga kalalabs. Tayo lang, di ko alam kung nakaset ba yung aking ano. Lapit ko kayo. Ganyan. And, yung aking pagtutupin ng ano, para magkasya lahat at saka organize dito sa ano natin, sa ating luggage is, ganyan mo siya, tapos isasama ko yung pair nito. Bibigay ko kay Idinil to kung gusto niya. Kasi I think mas kasya to sa kanya. Medyo malaki to kasi sa akin eh. Nabili ko to sa Lisban. Sinuot ko siya. Tapos, napansin ko parang ang laki pala niya sa akin. So, kay Idinil na lang. So, gaganyan ko siya. Tuloy, madadalhin ko nga dito. Iiwan ko dun eh. Dalhin ko na kasi susuot ko naman sila doon. Ito, nabili ko to sa TikTok. Maganda yung ano nito. Quality niya. Okay siya sa weather sa Pilipinas kasi manipis. Pwede siyang pantulog, pwede siyang pang palengke. Kung pupunta ka ng palengke. Dala ako ng dress. Short, of course. Mga short, mga pambahay na dress. Nabili ko to sa ano, Old Navy, naka-sale siya, $7. $7 ba? Nakalimutan ko na kung magkano. Dalawa to, kaso nga lang, yung isa, small size, and yung isa, medium size. So, medyo malaki tong green. Mahilig talaga ako sa malaki, mga kalabs, kasi, yun yung comfy sa akin. Depende kung anong klaseng damit. Ito kasi, susuot ko siya pambahay lang naman. T-shirt, short. So, sana, yung ilalagay ko dito, 7 kilos siya. Kasi wala naman na akong i-add. Depende kung bibili pala ako ng 3 sintrum para kay Lord, tsaka kay Junior, at sa asawa ni Edenil. Kasi, hiyang daw nila yung sintrum. Ito, dadalhin ko siya. Ay, hindi ko na to dadalhin. Kasi, parang di ko naman niya isusuot. Dadalhin ko sana at iiwan ko na dun. Pero parang mas bumibigat na yung aking dala. Parang feeling ko, mga kalabs, pagbalik ko dito, wala akong dala. Nagpabili kasi ako kay Idinil. Pero meron ako napa-order kay Idinil na mga gusto kong dalhin pabalik dito. Mga sabon-sabon lang naman. Sa TikTok shop kasi yon. And gusto ko, hindi na ako mag-order pag ando doon ako kasi baka ma-late na. So sabi ko, orderan mo na ako na ngayon para hindi na ako maghintay-hintay ba ng matagal. So ayan. Okay, perfect. Perfect na to. Okay na. Ang kulang na lang is kung ano yung isusuot ko sa biyahe. And mga underwear pala. Yan. Tapos pantulog. Isang pantulog. Kasi mayroon naman ako dun. Pero dala na lang din ako ng extra. Na isa. Ayan. Ito ang technique para organize yung, kaysa yung nilalagay sa organizer na cubes, parang hindi masyadong okay yun. Kasi yung space ng luggage mo, hindi masyadong okay. Magdadala ako ng isang swimsuit na napakatagal na sa akin. Lululemon to eh. Ito lang hindi naman kasi ako mahilig mag-swimming. Kaya bakit ako bibili ng mga iba't ibang swimsuit, 'di ba? So, isa dala ako para kung magsi-swimming kami or kami, di meron akong dala, 'di ba? So, ito na itsura niya Pakita ko sa inyo kung gaano ka-organize ang ating luggage. Ayan, 'di ba? Perfect siya. Kita nyo ba yan? Ganyan ang technique nyo. Like, alam nyo yun? Ganyan ang pag-iimpake. Tapos, taran! Sakto. Okay na. I don't know if this is sa 7 kilos.
Pag hindi naman siya 7 kilos, meron pa naman akong konting space dito sa isa kong luggage. Kasi itong luggage ko na to, nasa ano siya, I believe is 20 kilos. So, meron pa akong space dito kung sakaling na over dito. Then, lalagay ko na lang dito. Tsaka hindi naman masyadong maarte ang ang Cathay Pacific. Okay naman sila. Pero kung, syempre, mas maraming kilos yan, kung mag-a-add ka pa daw ng 23 kilos na isa, alam niyo kung magkano? 230 Canadian dollars. And that is more than 10,000 pesos. Diba? Correct me if I'm wrong, pero more than 10,000 pesos siya. So, much better na kung kung sakaling uuwi kami sa December, magpapa-LBC box na lang ako. Sea cargo para, alam niyo yun, hindi ako ma-over sa sa luggage. So, abangan niyo yun. Again, abangan niyo yung ating pasabay, okay? Kasi magpo-post na ako sa susunod next month. Pagbalik. Pagbalik natin. So, meron, hello. What you doing? I'm packing. I'm leaving you. Oh, wow. Yeah. I'm done packing. I just finished. Did you buy your thing? Okay. My thing. Punta siya ng Sephora, bumili siya ng kanyang deodorant. Kasi nangangamoy ng kanyang kalakeret. Lalo na ngayon, summer, mga kalalabs, no? Pag summer talaga, mangangamoy talaga yung kilikili mo. Swerte mo na lang kung yung kilikili mo is, walang amoy pag di ka nag-deodorant. Ako naman, nung nakaraan, nung nagbiyahe kami ni Papa Dave, papunta sa, yung nag-road trip kami, wala akong deodorant, naiwan ko. So, hindi naman siya nangamoy. So, sabi ko, yung kilikili ko, swerte niya. Kasi hindi siya nangamoy, hindi siya nangasim. Mainit yung time na yon. Wala talaga. 3 days. Like, Friday, Saturday, Sunday. Yung na yan, wala akong deodorant. Naiwan. Ayoko naman ng bumili, di ba? Gastos lang yun. Hindi naman nangamoy yung aking kilikili. Hindi ko pa pala nagagamit tong shampoo. Gagamitin ko yan mamaya pag maliligo ako. Ayan. Okay, perfect. Done for our packing. Hindi ko pa nailagay yung noodles nung chicken noodle soup kasi pag nilagay ko siya kaagad, magiging sagi siya, hindi siya maganda. Kasi ito yung ginagamit ko sa chicken noodle soup. Ito siya. Ito yung ginagamit ko. So, konti lang ilalagay mo niyan. I-add ko lang tapos papakuluin, papalambutin and then that's it. It's ready. Dinner is ready. And bukas pala, gagawa ako nabanggit ko kanina, no? Gagawa ako ng salad at saka shepherd's pie. I-share ko sa inyo yung recipe. So, matinding trabaho bago magbiyahe. And gusto ko yun kasi active ako. Kasi syempre, pag babiyahe tayo, ilang oras yun. So, I think, how many hours? 10 hours ba yung biyahe ko? Or 11 hours from Vancouver to Hong Kong. Tapos Hong Kong to, Clark Airport will be 2 hours, something like that. So, total natin, medyo ang biyahe natin siguro magto-total siya ng less than 20 hours. Parang ganun. Kasi, babiyahe ako sa bus. So, yeah. Okay, this is ready. We are ready to go tomorrow. Saka ng tiyan ko bigla. 6:20 na mga kalalabs. Kababalik lang namin ni Papa Dib dito sa bahay kasi nag-afternoon walk kami. Like 30 minutes walk, something like that. Kailangan talaga yun. Nasa routine namin siya. Pero, meron akong bloated, acidic, I don't know what to feel. Para siyang mahapde, parang gusto mong mag-burp pero hindi ka maka-burp, parang ganon. Si Edinel may ganun to rin eh. Especially pag nakakain kami ng mga pagkain na mahirap i-digest. Tulad ng mga prutas, ganyan. Pero today, I think kagabi. So, merong dala yung kaibigan ni Nicole kagabi na pansit. Tapos, kaninang umaga, gumising ako ng sobrang sakit ng tiyan ko na. Sobrang hapde na, pati likod ko masakit. So, yung pansit kasi medyo hindi ako masyadong Kasi Show him that. What is this? Just show him. So, si Papa Dave, this one, he bought this one in Japan. And he had a really bad tummy ache before when he's in Japan. He ate this, what do you call it? Sushi. I drank too much of this. Sushi. And then he asked his best friend AI. And AI told him to buy this one because Japanese people take this medicine when they have bloated, acid, or diarrhea. Or stomach upset or something like that. It's a powder, mga kalabs. So, sabi ni Papa Dib, you should take it. Kasi,
Kaninang umaga na uminom ako ng acid pills. Nawala siya ng slight, and then bumalik na naman siya. So, nati-trigger siya ng something. I don't know eh. Parang takot nga akong kumain kasi pagkakain ako parang akong busog. Alam niyo yung feeling ko, I feel full but I didn't eat yet. Like something like that. You know? So Can you give me water, please? The warm water, please. I don't like the cold Let's water. see how they drink it though, because I forget, because it was kind of. Oh, really? So you need to do it like this, or you need to put it in the water? I had some instructions and I forget because it's in Japanese. Why? It says Can't see it. konnichiwa. Konnichiwa. So let's try and How can you translate understand? this. How can you understand? Ingredients. Dose 3 sachets. So you can take up to 3. You can take one at first. So ingredients: cinnamon, fennel, nutmeg, clove, citrus. Yeah, I can. Gentian? Citrus. It says you're not allowed to take a citrus. This one's good for your citrus peel. Hmm. Wood, sodium bicarbonate, and that's kind of like Tums. Calcium carbonate, synthetic hydrolysis, magnesium. Okay, over drinking. This is take it when you're over drinking, I didn't heartburn, stomach discomfort, weak stomach, bloating, overeating, stomach ache. Oh, that one's good Yeah, for me. 1 sachet. You could take 3 times a day, between meals, and with water or lukewarm water. Okay, so you So mix it up. one piece? Yeah, One? and it tastes delicious because it's just. Okay, give me warm water. Why, that why one does it taste delicious? Because remember what I told you. Yeah. Cinnamon, fennel, nutmeg, clove, citrus. Smell natin to. Taga-Japan, sa mga nanonood po sa akin sa taga-Japan, did you recognize this one? Do you recognize it? Let me know in the comment section. It's got a little kitty on it. See that? Here. Whoop. Spoon, How do you do please. that? Kitty. It's too close. You just need it like that. Let's do a fork. I remember it was hard to dissolve. You gotta really mix it because it kind of. Ay, mabango siya. It smell good. Oh, yeah. May tsura nyo para siyang lupa. Para siyang lupa. I need to get better. I can't get sick. I'm traveling a long journey This is a tomorrow. natural medicine. It's beautiful for your stomach. Sana mag-work to. Sumasabay talaga, no? Pag may biyahe ka, sumasabay lahat ng sakit. Ano ba yan? Like, kakaloka. Okay, so ganito yung tsura niya. I think it's ready, right? Yeah. Tinitignan ako ni Papa, di ba? I think the taste is terrible. No, it's actually very nice. Why are you looking at me like that? I know your face sometimes. No, it's actually very nice. It's full of those herbs. I told you, cinnamon, nutmeg. Your face is saying something. Because you always don't like things. But this one's really good. Mukha mo. Yung mukha nito pag makikita mo siya kung nagtitrick or hindi. Can I have a straw? I think straw is No, good. no, just chug it down. Terrible! It's not terrible. It tastes spicy. Yeah, it's cinnamon and nutmeg and stuff and orange. Hindi kaaya-aya yung lasa niya. Kailangan candy. But anyway, mga kalabs, I'll be ending my vlog here. Maraming salamat po sa panonood. Abangan nyo po yung mga susunod na vlog. Hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload. Pero by the time na mapanood nyo ito, na-upload ko na siya. So, hindi ko alam kung Monday, Tuesday, Wednesday, something like that. But I think I will be uploaded. You can watch this when I'm in the Philippines already. Kasi, as what I said, hindi alam ni Papa na uuwi ako. Si Idinil lang may alam. So, surprise ito. Magiging happy na naman si Father. Thank you sa... Sabi niya yun, andito ka. Sabi niya ganun. Excite na naman yan. So, yun lang yung nilulook forward ko yung ma-happy siya pag dumating ako. Excited na rin ako makauwi. But anyway, thank you all for watching. Sana po ay na-enjoy nyo yung vlog and abangan nyo po yung ating Pinas vlog. Love you all. Bye-bye.